Maguli sila. maguli sila. Pero sin has become the barrier. Bisan pag maguli, di pwede. Ang kinahanglan tangtangon ang Bungkagon block. ang maong barrier. No. So, inana ang situation. Ang uban ingon sila nga, kanang sala, pastor, normal man na. Kaya nga naman sapagkat ako ay tao lamang. Ay, pasangil mo. Mga kigson, dili na siya normal. Abnormal ang pagpakasala. So, uy, kisa mo kung iway sala na to dire karon. That's why, kitang tanan abnormal tang tanan. Unless, kung i-allow na to si Jesus Christ, nga mao'y mo bungkag sa barrier, tali kanimo og kanako. Yes, kung atong tanawon gani dinhi pastor nga adon na tay mga pamaagi o atong kinaugalingon nga mga solusyon nga kung umutotok ta nini sa religious na aspeto mga kaigsonan, kung ang balaod alone ang pagabuhaton, makahimo maguna-una ang tawo nga maluwas siya pinagi sa pagtuman sa balaod, or kung maguna-una lang sa bahin sa gospel o kaning maayong balita alone, makahimo or salvation by faith, makahimo sa pagtangtang sa balaod gikan niining ginatawag nga gospel. Bali dili na himuong padayonon ang pagtuman sa balaod. Mao na kasagaran ang nasabtan sa mga tao apan kung atong basahon din properly understood or atong sabton mga kaigsunan, law and gospel are not incompatible, rather they both collaborate in our fight against sin. Kinahanglan makita ni silang duha, magkuyog ni silang duha, dili kinahanglan nga bulagon. Each has its function. Matag usa kanila adunay mga kanang bigitan. Ang pagpakasala mao'y pagbulag nimo gikan kang Kristo, o ang pagbungkag sa sala nga nahimong babag mao ang kamatayon ni Kristo sa krus pinaagi sa imong pagtuo. That's why kana bitong gitawag og covenant gikan sa Hebrew word nga bereth, but pasabot to cut the barrier. So the covenant is going to cut the barrier through the blood of Jesus Christ. Yes. So mauna ang magbuak sa barrier, o pinaagi niya na the barrier is the sin, and the one who breaks the barrier is Jesus Christ. By our faith or through our faith, mabuak ang barrier. Then finally, ang balaod mahimong giya nato. So, ang gospel o ang balaod, Brother Jomar, magtinabangay silang duha para makumbat or masupak or maatbangan or malikaya nato ang sala. Kung ato ang kita diri mga igsoon, ato mga pagatunon karon din pastor, tulo ni kabahin mahitungod sa ato ang uluhan sa ato ang pagtuon nga mo ang una ang sin or kining sala, din atong mahisgutan unya mahitungod sa unsaon nato sa pag-avoid sa mga temptation nga mo'y hinungdan nga maghatod ka nato ngadto sa sala, and tips to avoid sin. Second is the law, ang balaod mga igsoon, ug atong mahisgutan diya mahitungod ang balaod ug ang sala. Ikatulo mo ang gospel o ang maayong balita nga atong mahisgutan unya diha mahitungod sa the gospel and the law, ang maayong balita ug ang balaod ug ang ginatawag nga built on the rock, natukod diha sa bato. Kining gitawag nga sin mga kaigsuonan, kung atong tan-awon ang mahitungod sa mga sinulat ni James sa James 1 verse 4, giingon niya din nga but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Meaning, ang pagpakasala or ang makahimo og sala ang tao dili tungod kay wala siya kalabutan ni abot lang siya kinabuhi, kon dili tungod kay siya mismo ang niduol sa sala o siya mismo nangita sa paagi nga makahimo siya pagpakasala. To commit sin is not an accident. No, wala ginatawag nga aksidente lang. Ay, pasilo ako, aksidente lang kung nakasala. No. Matod pa sa James chapter 1 verse 14, ang tao ginatintal sa dinha nga sila naganoy pinagi sa ilahang evil desire o nahigot silang mga pangibog. So sa to pa kon wala po kay pangibog, di po katintalo. Ang yawa, bright man ang yawa, Brother Jomar. Tanaw sa yawa nga wala kay kaluyahon, ningon dayon ang yawa, dili lang.
Pero yung yawa, ay, hinay, kaluyahon ni. Nasa temptation. Bay, kinsa man ko ni matintal o ibutang ta, treasure hunting. Ang madala og treasure hunting, katong mga tao nangandoy og daghang bulawan. Ikaduha, kinsa may natintal atong kapa. Katong mga tao nga gusto maglingkod lang, magdawat na lang sila kada bulan sa ilahang 30%. So, mga tao nga gusto nga mo-invest sila kwarta. Something like those people who loves money. Mhm. So, ingon ana report pero kung wa kay pakialam, okay ra ka, kayod lang ka, sweldo lang ka, trabaho ka. Dili po ka matintal, di ba? So, ang pagtintal mga kaigsuonan, ang pagpakasala is it takes to dance sa tango. Oh, Ikaw ang duhag yun, di yun Mhm. pwede. So, ikaw yun ang yawa, maugi manubag ana. Mm. Kay, that is what we call ang pagpakasala. Sa ito pa, diha sa pagpakasala, doon na gitawag og temptation. Mm. Di man ka pwedeng makasala, Brother Jomar, nga gusto lang yun mong mapakasala ka. Doon na proseso. Yes. Mag-una ang temptation. Kunya, ang temptation po, mo approach sa mga kon, doon na kay pangibog, Mhm. doon na kay garbo. So, sa diha nga mo develop na yung mga garbog, pangibog nimo, so madala na ka, so that becomes a sin. Mm. James calls the one who resists temptation blessed. Mahimo agitawag ni Santiago kadtong mga tao nga nagalikay sa mga tentasyon, mga kaigsunan, nga blessed, mga bulahan. Sa James 1 verse 12, but he clarifies that temptation does not come from God. And sa James 1:13, but rather arises from our own evil desires. Naatay mga kining ginahuna-huna nga pagkadautan ang tao, siya magahimo sa pagpili kung buhaton ni ang pagkadautan. Labi tatoy, di man labi tatoy, usa ka tao ni siya nga, may pag-uso tong salidang marimar, katong marimar bitaw. Mhm. Yan siya, tagaan ko, babae nga pre, kagwapang marimar, balag ungo. Basta si Marimar Oo, ang basta niya, kagwapa. dagway marimar. To make the story short, nakatrato gid siya, nakauyab gid siya og engkanto. Gadlok ba? Oo, Uh. kay babae ginayaw-yaw. So, ingon ana mga kaigsunan. Kung atong tanawon da sa Hebrews ng mga paglitok or sa Hebrews nga pinulungan mga igsoon, ang sala nagapasabot kini og missing the mark, meaning nagapalayo or na wala ka sa marka or sa giya, sa path or sa guide sa Ginoo gikan sa gikan sa kamatuoran, mga kaigsunan. Og kung tan-awon na to dinhi, si San Pablo mismo naghisgot mahitungod nga kining tempter mao si Satan, mga kaigsunan. So meaning walay laing mao'y hinungdan ini mga igsuon o sa makahimo sa pagpakasala ang tao, kundi mo tong gingon mo pastor na ang tao mo pili sa pagpakasala mao ang giuluhan or idea influenced by Satan. He is the one who is best knows how to use our weaknesses to lead us into temptation or into sin. Let us not forget that we are immersed in a cosmic war. Di na to na ikalimtan mga kaigsunan nga naakta ka between sa niining universal war between Christ and Satan, and that the tempter will do everything possible to turn us away from Christ. Si Samson, nadala siya kay, example na si Samson, Samson. nadala siya tungod kay, namagisay ka ng, bahilig siya gwapa. Yes. O nagapangita siya gwapa, kanabitawang ka ng, she pleases my eyes. Oh, whatever she pleases, whoever pleases his eyes, mo tiyag nga, Father, get her to be my wife. For she pleases my eyes. Ang iyan lang to kanang attraction lang yun ba? Yes. Kandali, ang iyang mata, dali maibog sa mga kagwapa sa babae. So, bato na tintal siya. Kaya naaman siya, yahag yung kaluyahon nga magapangibog siya. Sa kinabuhi ni Samson, Pastor, dili lang baya dahil nahitabo nga mismo diha dahil nakahimo siya pagpakasala. Siya mismo nagapili na siya sa process nga mupili ba siya sa pagkamatarong o makasala siya. Yes, what I have told you many times. To commit sin or not to commit sin is a matter of choice. Kung gusto ka magpakasala ka, din magpakasala ka. Pero kung gusto po kang dili ka magpakasala, then you can do it. Yes. Kung gusto ka magpakasala, you can do it. Amen. Kaya nga naman, Amen. doon na kay mandatos sa pagpakasala sa imong lawas.
Kung gusto po kang dili ka magpakasala, still you can do it. Nga naman, doon na kay Kristo, na kay Gracia, na kay Jesus Christ, ang kasing-kasing. Nga may mutabang ni mo, dili ka magpakasala. Man yung nga, I can do all things through Christ, Amen. who strengtheneth me. Amen. So, bisag asa sa duha, kaya. Yes. Kaya niyo mahimo. Magpakasala o dili magpakasala. Uban sa tabang sa Ginoo mga kaigsoon, makahimo kita sa paglikay nining mga tentasyon sa kinabuhi by seeking God sa Matthew 6:33, spending time alone with Him sa Mark 14:38, and taking up the shield of faith. Kung ato anang basahon tun-an mga kaigsuonan, makahimo kita sa pagpili sa pagkamatarong sa matag karon ug unya mga igsoon. Tips to avoid sin. Sa Mark 9:47, gingon din ni, and if your eye causes you to stumble, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell. Wala siya ka ng So, laom kayo nga figures of speech Mm. mga. Mas may pay wala kay mata mo tug langit kisa kumplito kag mata niya mo kag impierno, di ba? So lugitay mo ang mata. So how to avoid sin unsay mga gusto magudi sa Satanas, no? Gusto ni Satanas na kuhaon niya ang tanan gikan kanimo. But he cannot takes away our freedom. Tinuod. Di niya makuha tong Tinuod. freedom. Tinuod. Pwede niyang kuhaon niya gikan kanato nga ato ang pagbati, ang ato ang gana, ang ato ang pananaw, pero ang atong freedom magpabiling yun sa kay gift na sa Ginoo kanato nga gihimo ta niyang free moral agent. Amen. We can choose to commit sin or not to commit sin. Munang doon ay gitawag og tips to avoid. Because tips to avoid is a choice. Tinuod. Oh, kung saan paglikay mga pinangga kung kayson. Sa kang Jesus Christ dinhi nga mga pagpahinumdom sa katawhan mga kaigsuonan dinhi sa Mark 43, sumala pa din, avoid doing things that could lead you to sin. Kinahanglan mo palayo kita sa mga butang nga tudlo magahatod ka nato ngadto sa pagpakasala. So Job 23:22 for example, buying an alcohol, and avoid going to places where you might sin. Kung asa sa mga lugar nga makahimo sa makahimo tas pagpakasala, dili ta maadto dito may mga gihisgutan dinhi. Doon ako'y pasyente kagahapon. Matod pa niya, saan daw pag-undang panigarilyo? Di manigarilyo. Kung number one, you have to sit your mind, hindi ka manigarilyo. Number two, you have to understand na ang pagpanigarilyo makadaot sa paglawas. Number three, you have to tell other people na ang pagpanigarilyo makadaot. Number four, do not go with the smokers. Tinod. Kung kinsay mo kuyugan mo, pero mo ka-inspire. Kung gusto gyud ka, maglikay gyud, maglikay. Okay. Avoiding going to places where you might sin, for example, going to nightclub. Dili mo siguro dili magyud na lugar nga atoanan sa mga tao nga gusto matarong mga kaigsunan or mga matarong. Avoid watching things that might lead you to sin. Dili magahimo sa pagtanaw sa mga butang nga maghatod kanimo sa pagpakasala. And for example, watching movies with indecent scenes. Kasagaran mga kaigsunan. Hangtod karon ingani daghan na ba kay ni ingani na I don't know ko sa una ba sa nagkandak pa kog Revelation Seminar sa Tagum Center. Doon na to'y nagpuyo sa balay nga dili kayo sakto panimuot ba. Pero ma-communicate ko nimo, masugod mo siya panglaba, paglugo, paglungag, paglimpyo. Tumutubag ko istoryahon. Okay ra siya, mayo ra siya. Pero kana lang, mura lang siya bata. Mura siya bata, honest siya, pangtanong nimo, gusay tinuri siya, pwede mamaka, kana ba? Inusintigin siya nga type. Karon, pag tawag na sa bautismo, Pastor Asoy, batay ka ng as a whole baptism kay mas baptism man to. Didool siya kay apil mo siyang dinyag bautismo niya. Kay kaila mas Pastor Asoy siya. So late Pastor Asoy no, namatay na. So yung tawag niya pangalan. Ngayon ni-apil mo kanina. Nga human naman ka na bautismo, di ba? Mapabalik ang bautismo eh. So human ako na bautismo. Yan ang apil mo kanina. Siya tanaw kong bul. Kasala ko tanaw kong bul. Siya, ginagawa ko na minagot mo ko. Siya may kauban ni mo tanaw bul. Siya si Pastor. No, yung kanina may kauban sa balay. Okay, sir. Ako na, no sa mi si Tanpulano nga, wa mo gani ko TVs balay. Di ba tayo siya nga, ipangutan no sa naman Pastor Asoy. Papunta na sa kisa nga pastor yung kauban. Sa kisa mga pastor, gitugan ang laing nga pastor katong dito siya gapuyo dati. Stilan. Ano ba, sad to tell you about that. That is very true. So, niya na dito ang pastor, pero yung gitudlo, apil mo bautismo.
So inana bitaw. So kana Makalilisa mga ngayon. bugat na kaysa nga statement, but that is very true. Mm. So ang akong punto, dili exempted ang mga pastor ini nga warning. Yes, yes. No, Amen. walay exemption ang mga pastors like me, like you, wala exempted ani. In short, do everything you can to avoid sin and being tempted to sin. Pray about it. Kinahanglan iampo gyud nato na mga kaigsunan. Sa laing paagi diri sa pag-isud sa atong lesson mga kaigsunan, walay lain mututok ta kang Jesus Christ mga Si kaigsunan. Samson nahulog siya sa sala, kay gato man siyang strong siya, kaya niya. Mm. Kaya niya nga he's a great swimmer, like for example, kaya niya mo swim bisan sa sa waterfalls. Kaya niya mo balik nga mo mulangoy siya pabalik sugat sa current. Pero no, ayaw gyud mo kumpiyansa sa inyong strength. Pastor bitaw ko, kaya lagi na ko ni. Theologian ko, kaya na ko ni. Anak ko sa pastor, anak ko sa elder, tigulan sa iglesia ko, sige ko pa may Bible study, kaya na ko ni nga temptation. No, do not say that. Kaya ang gitambag gani ni Ginoong Hesus pinagikan San Pablo nga sa 1 Corinthians 10:12, pagbantay basig maayong mo pagkabarog karon, Makalit lang. makalit lang ka kay itong pawak. Munang gingon nga, do not think you are self-sufficient. Dili Ayaw gyud pagsalig. Oh. Stop telling everyone or how good you are and be humble like Jesus. Namidag kami yung nga, ako lahi gyud ko. Nagid siya. Lahi ko. Naging nga Oh. naman yun. Tintalo ko babae, adi ko madala na, lahi ko. Mhm. Ano na ba? Tintalo ko kwarta, dili na, lahi ko. Lain-lain ba yatag temptation mga kiksunan? Tingali ang temptation sa kaibog sa babae, para nimo strength na nimo di ka kaya ang yawa ana. Pero para po sa uban, lahi po nilang strength, Mhm. lahi po nilang weakness. Yes. Murag og Hapon o Pilipino, ang mga Pilipino di ba tintal og saging. Pero og apple matintal oy. Balihon. Ang mga Hapon po Kambyo. tintalo nimo apple di madala. Pero og saging Madala. madala. So lain-lain tag kaluyahon, lain-lain tag kalig-on. Mabitaw nang sa Galatians 6 verse 1, magyayungay. Magyayong gani sa tupa, lain-lain tag kaluyahon, lain-lain tag strength. So magtinabangay, magyayungay. Amen, amen. So, buhat pastor ba na kung unsa ang kaning mga butang nga mo'y gina-desire nimo kanunay mga igsoon, mao gamiton yun sa kaaway nga mapalayo kita or mahitong pawak kita sa kadautan. Do whatever is necessary to eradicate lust from your heart. Kinahanglan buhaton na to mga kaigsuonan ang pinakamaayong butang nga dili kita mahitong pawak sa kadautan or kining ginatawag nga lustfulness sa atong kasing-kasing. Matthew 5:28 and 29, stop criticizing and judging others. Tinuod mga igsuon nga dili kita makahimo or dili ta makahimo sa mga butang like immoral things nga kanang makita yun sa palibot sa komunidad, but maahitong pawak pud ta sa pagka-prideful sa kasing-kasing sa tao. So meaning dili ang pagtan-aw sa kaaway dili ka madala dinhi nga mga butang ha. So diri ka bitbiton sa pagkamapahitason mga igsoon. Kinahanglan magpabilin kitang humble. Do not hate your enemies but pray for them. Kinahanglan mga igsoon nga ihapil nato sa mga pag-ampo at mga kaaway ka. Grabe din nga ni mga butang pastor no. Kung makatanaw da ba na kaaway man ako ni ako pag i-pray sila sa ngani nga paagi nga maayo ang ilang mga kinabuhi. So Matthew 5:44, and stop being angry with those around you. Balik ta nang mag-avoid ba? Naay mga sometimes magud kita ang manintal og yawa. Diba? Have you tried that? Kita may manintal naya akong pistola naya akong kutsilyo naya akong sundang. Kita yung manawag og yawa. No, kita yung manawag og yawa. Kita yung mga yawa, gahilom-hilom rin na ba yun? Di ay gusto na ka. Nabi tato yung pastor ba nga? Nasakpan niya, kung nga nag-asang school ha. Nadakpan niya ang mga batanon, estudyante, nga nagdula og spirit of the glass. Nakabalo ba ka ng spirit of the glass, kaya evidence yawa. Imbis mahadlok tong mga batanon niya, kaya siyempre, he was trying to become friendly with the young people nga mga badlungon. Ayaw, kabalaka. Ay, kabalaka. Pero pastor, bato, yung pastor, yan ni siyawa. So,
Yawa gyud ni siya. Manang ayaw mo pagdula ng spirit of grace kay yawa ni. Ya, tanaw na ko ha. Yawa gyud ni ba tanaw na ko ha. Yagi mo tayo kamot sa glass. I know you are Lucifer. You are the devil. I am a pastor. Can you defeat me? Can you defeat me? Challenge, Isog sa challenge. O, di isibog ang glass. Isibog yun ang glass. Yato sa letter Y, Ito sa letter letter E. E, letter S. Pulbaan na siya. Ya, ang mga estudyante, ni tanaw na siya, hinihini ba niya hasta siya sa katingog. Ingat siya, I don't believe you. How? I don't believe you, pero mutala siya kung sa kapaan. Tatagan yun yung Pag panahon. kumano tato, I don't believe you, biyaan ta niya. I don't believe you. Tell me how. Nabuto, o di ay, ni sibog na pod, W-O-M-A-N, woman. Agi buak niyang baso niyang gilabay. Liar! 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 Nawagtang gito siya sa trabaho sa eskwelahan. Dito na paingon. Nabiktima gid siya babae, estudyante. Nawagtang gid siya mga kaigsunan. Besan pag ay pastelan nako. Ayaw gyud mo kanang hagita ang yawa, ayon tintalang yawa. Ang atong lesson na yung dili ta magpatintal sa yawa pero many times kita'y manintal sa yawa, no? Many times. Labi na gyud sa mga kabatanunan karon nga kung ato makita ang mga sitwasyon nga paboran kasagaran kung asa dapit ang di ka madala sa inganin ng mga butang, bitbiton ka dito sa butang nga paminaw nimo gamay ra man ni gaslighting bitaw ano tabo karon nga mga panahon kung unsay dili gusto sa mga batanon manigarilyo dili so maghimo ang magmanufacture og sigarilyo na candy. Candy. Nga na. Kung dili mo ganahan og ilimnon na halang o buhaton mahitabo nga hatagan og ilimnon na tamis O di mild manginom lang. og kape. Oh, Buhatan parang mo sa yawa og mga herbal coffee. kana, di ba? Herbal man ni pastor. Ang saan ta man ni kay herbal man ni inom. Man na. Diba? Makita yung pamagi ang yawa nga matintal gyud ang tao. Yeah, kung mag-avoid lang tanin yung mga igsoon uban sa tabang sa Ginoo kita dili gyud mahitong pawak nini mga at sa atong panahon karon. Dinhi sa sunod nato nga pagatan-awon diri mahitungod sa the law mahisgutan nato diha ang balaod ug ang sala mga kaigsuonan nga giingon dinhi unsaon nato pagtan-aw ang sala or unsaon nato pagsabot kung unsa kining ginatawag nga sala. Unsay relasyon sa balaod ug sala? Dinhi sa 1 John 3:4 mao ni ang mao gyud ni ang bali kasi tawagan niya kanang description Definition. or definition unsaon nato pag-define ang sala mga igsoon. Everyone sumala din nag-ingon everyone who sins breaks the law. Kadtong nagpakasala magasupak o magasupak sa balaod. In fact, sin is lawlessness. Ang pagpakasala mo ang walay dili sa dili pagtuman sa kabalauran. Sa Galatians 5:4, those who trusteth the deeds of the law or the works of the law are cut away from Jesus Christ. So katong mga tao nga nagasalig sa buhat sa kasuguan, nangaputol sila gikan kang Kristo. Ingon ani man guna mga kaigsunan. Ang pagpakasala may paglapas sa sugo. So therefore, you want to be reconciled to Jesus Christ. Gusto kang ma-reconcile kang Kristo. Ang problema karon, where will you go aron ka mapasaylo sa imong masala? Like for example, nakasala ka sa traffic rules. Daw na kanang bitaw signal light, signal light, traffic light, na violate nimo na. Here comes the policeman, gidakop ka. So, asa man ka mga ipasaylo aron ka mapasaylo? Dito sa traffic light? Dito sa stipulated law on traffic lights? They cannot provide you righteousness. Bisan pag next time, dakpon man ka, kuwaon man nimo imuhang lisensya. So, ang imong buhaton, para ma-reconcile ka, in the next time you drive, mutuman medyo ka sa balaod. Ang problema, na-reconcile ba ka? Wala, kay mo lisensya to mas police. As LTO. So, you have to go to the LTO and submit yourself and supply the requirements
the requirements para mabawi nimo ang imong lisensya, ma-restore na po ka nga butan ka nga driver. Samtang gi-embargo imong lisensya ngadto sa LTO, no matter what, how you follow keeping the traffic rules, di yun ka mabalik nga lisensyado ka nga driver. Unless mo surrender ka ngadto sa LTO. The same with the law. The law says, nakasala ka. Romans 3:20, what the law can do to us is just to give us the knowledge of sin. Yeah. Tagaan na tanyag knowledge of sin. But the righteousness comes from Jesus Christ. So, ang balaod, di ko lang musulti nakasalata, but it cannot provide us righteousness. Sa Galatians 5:4, kung magsalig ka sa imong pagtuman sa balaod, naputol ka kan Jesus Christ. The same with, gi-embargo nimo lisensya, kaya nakalapas ka sa balaod sa traffic rules, bisan pag magsigi kag tuman sa balaod sa traffic rules, nga wala ka ni surrender dito sa LTO, Yeah. sa authority, naputol gihapon ka sa authority. Wa gihapon ka ma-reconcile. No matter how you try yourself to follow the traffic rules. The same with the Ten Commandments. Once nakasala ka, nabulag yun ka kang Kristo. O niya, dili ka magkig-reconcile kang Kristo. Ang imong gihimo para matarong ka, you pursue keeping the Ten Commandments without restoring your soul to be reconnected to Jesus Christ. Yes. Imo halang kay tumano limo balaod kung nagsalig ka sa the way you keep the Ten Commandments. Muna giingon ni Paul nga naputol ka gikan kang Kristo. So what you need to do, what I need to do, kung ako'y makasala, ikaw makasala, muadto ta kang Kristo mga itagpasaylo, he is the gospel. Siyang may balita, dito ta mga ipasaylo niya, then you will continue keeping the Ten Commandments. The relationship of the law and or to sin, mga kaigsoon, has been misinterpreted by some. Kay kasagaran karon mga hitabo sa atong panahon, ang pagtuman sa kabalauran mo ay nasabtan sa kasagaran, or bisan hangtod karon ang mga karaanang panahon ng mga Adventista na to, hangtod ron mo ang nasabtan nila nga magtuman sa kabalauran para maluwas. But nagaingon din who think that by keeping the law they can redeem their sin. Sa Galatians 5:4 ha, yung i-mention mo ganun, Pastor. This idea has led others to the opposite extreme, namely nga dili na hinuon magtuman sa or ang balaod dili man day makahimo sa paghatag kanato sa kining tinatawag na kaluwasan. So i-abolish ang balaod. The problem has been thinking that the law is related to salvation either as a means of or as an obstacle to achieving it, but the function of the law has never been salvific. Ang nahitabo pod karon sa ato ang mga kaigsuonan nga atong gamiton ang kabalauran mga igsuon. Tama tayo mong gingon ganang, Pastor, nga magapadayon sa pagtuman pero dili magahimo sa pag-surrender sa Ginoo nga mo ay magahimo sa pagpasaylo sa sala. So mahitabo nga mahimo tang legalistic minded ta, but spiritually dili ta duol dira sa essence jud sa balaod ngadto sa magbubuhat nga mo ang Ginoo. Ato klaroho na, the law reveals sin to us. 1 John 3:4. So nakailatag balaod, kailatag sala Tungod sa balaod. Without the law, matod pa ni Paul, without the law, we would not know what is sin. Okay? So tungod sa balaod, nakailata og Unsay unsay sala. sala. Therefore, we would not seek a solution. Sa Galatians 3:24, the law is our schoolmaster to Jesus Christ. May mudala ka nato paingon kang Jesus Christ. So ang napulo ka sugo, may muhatod ka nato paingon kang Kristo. In what way? Paingon sa balaod nga nakasala ka. So asa man ka moadto? Dito. Kang Kristo. Tinuod. So meaning ang napulo ka sugo may muhatod nato paingon kang Kristo. So matuman ang giingon mga kaigsunan nga kon nanaka kang Kristo, na love na nimo si Kristo, you will keep the Ten Commandments. Amen. Ani magunaw, once napasaylo na ka ni Kristo, matarong na ka. Sama sa kababay nga caught red-handed sa pagpanapaw nga naa sa John chapter 8 verse 10 and 11. Kinan ni Kristo nga go and sin no more. Dakaw og ayaw na pagpakasala sa to pa. After the outright declaration of our justification,
when God justified us, humanta niya gimatarong, He would immediately say, go and sin no more. Lakaw og ayaw na pagpakasala. So, pag ingon nga ayaw pagpakasala, but pasabot, you have to keep the Ten Commandments. Amen. And who should be our model in keeping the Ten Commandments? No other than but Jesus Christ. Kaya sa Matthew 5:17, matupan ni Kristo, do never think that I come to destroy the law, but I come to fulfill. Amen. So, si Kristo mismo nagtuman sa balaod. Kung gusto kag perfect way of keeping the Ten Commandments, do not follow the Pharisees and the scribes. Kaya sa versikulo 20, kapitulo 5, versikulo 20, kinahanglan mo lapaw pa imong pagkamatarong sa Pariseo mga eskreba. Yeah. Sa to pa, ang pagkamatarong sa mga Hudiyo kaniadto nga mao'y nagpatay ni Kristo kay nganong wa niya tumana ang balaod sumala sa adlaw ipapuli according to the tradition sa mga Pariseo mga eskreba. Dili to sila counted sa tubangan ni Kristo. Ang counted ang kang Kristo nga pamaagi sa pagtuman sa napulo ka sugo. Pag ingon ni Kristo nga go and sin no more, meaning to say you have to walk with Christ. Mulakaw ka kauban kang Kristo. Magkiglakaw ka kauban ni Kristo. And the more you walk with Him, the more you will love Him. And the more you will love Him, the more you will keep the Ten Commandments. Amen. And the more you keep the Ten Commandments, the more you will know Him, and the more you will love Him. Amen. So, ana lang mga kaigsunan, bingo ka nga, tamang yun ni Kristo no, nga sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung atong ipadayon mga kaigsonan ang ipasabot ni ini mga igsoon sa pagtuman sa kabalauran mga igsoon, magahatod ka nato ngadto kang Jesus Christ og magahimo dili kita makahimo sa pagpadayon ng ini nga pagkinabuhi mga igsoon for ourselves, but mahimo kining dako nga mensahe ngadto sa palibot. Dinhi na mo pasok mga igsoon ang ginatawag nga the gospel, ang maayong balita mga igsoon nga mao ang kaluwasan nga gi-provide kanato sa Ginoo or ni Jesus Christ. Our salvation, the forgiveness of sins and eternal life is obtained through the work Jesus did for us on the cross. Dili na kita ang magahimo sa pagbuhat aron maluwas ta, apan luwas na ta mga kaigsonan busa atong ikinabuhi ang kinabuhi nga isip usa ka luwas mga igsoon. This compels us to love Jesus for it sa 1 John 4 verse 9 and 19, and we demonstrate this love precisely by keeping His commandments. Pagmensahe mga igsoon, usa sa kasuguan sa Ginoo, ang command niya mo ang pagmensahe sa tibuok kalibutan, baptize, pagmensahe sa pagpamautismo sa mga katawan sa tibuok kalibutan mga igsoon. So, for niyon sa Romans 3:28, for we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Kining pagtuo na karon mga igsoon nato or kining nadawat nato nga pagtugikan kang Jesus Christ mga kaigsonan, magapadayon kini og atong mahimo nga kinabuhian ang mensahe or ang kasuguan nga mao ang mensahe sa kinabuhi ni Jesus Christ. Ang atong kalawasan, Brother Jomar, matod pa rin niya, our salvation, kining gitawag og forgiveness of sins and eternal life, is obtained through The work Jesus did for us on the cross. So ang atong kaluwasan kining mapasaylo ta sa atong mga sala, Amen. makabaton ta kinabuhing walay katapusan. Mauna nahimo nato na makabot nato na pinaagi sa gibuhat ni Kristo didto sa cross. This compels us to love Jesus. Tungod sa gibuhat ni Kristo dito sa krus, maunay mo pugos nato, maunay mo tukmod nato, maunay mo pira ka nato sa pagtuman, sa paghigugma kang Kristo. And, siyempre, kung nagugma ni Kristo, we will keep the Ten Commandments. Amen. Amen. Ang the gospel and the law mga igsoon, naigiingon din atong i-review kadali mga kaigsuonan mahitungod sa balaod og ang maayong balita, that is salvation through the blood of Jesus. Mahitungod kini sa kaluwasan pinaagi sa dugo ni Jesus Christ. Sumala pa din sa kaning illustration atong taon mga igsoona, gikan sa balaod o the law defines what sin is. Nga nailhan nato ang sala gikan sa pagtan-aw nato sa kasuguan. When we sin, we are condemned to eternal death. Tungod sa pagpakasala,
mahitumpawa kita ngadto sa kamatayon, the law is incapable of forgiving sin. Dili siya makahimo sa pagpasaylo sa sala, mga igsoon. But Jesus suffered eternal death to pay for our sins. Si Jesus Christ mismo, mga igsoon, ang nagbayad ni ini mga kaigsuonan ni ini nga kamatayon, nagpakamatay siya ngadto sa cross aron mabayaran kining mga kasalanan. When we accept Jesus' sacrifice, our sins are forgiven. Once forgiven, we keep the law so as not to sin again. Naman lang sa 1 John 2:1. Mga anak, nagsulat ako kaninyo may tungod ini. Aron kamo dili na gyud magpakasala. Apan kung may makasala man gayud, we have an advocate. Si Jesus Christ. May ato ang lawyer. Siya siya mulaban para kanato. So mga igsoon, si Jesus Christ wala yun nagahimo sa wala yun naghimo sa pagbungkag sa kasuguan. Jesus never intended to abolish the law, but to confirm, mga igsoon, sa pagpamatuod ni mga kaigsunan nga kinabuhian. Both the law and the gospel are a reflection of God's very character. Gospel meaning to say maayong balita. Amen. Maayong balita para sa mga taong nagkinahanglan og kaluwasan. Nga nakasala batok sa napulo ka sugo, di ba? So, that is why is it called gospel? Gospel meaning to say, wow, thank you Lord, nga gospel. Ang nalipay nga doon ay gospel, doon ay may balita, ang mga luwasonon, kato mga nakasala. Amen. Nga batok sa napulo ka sugo. So, Kung sabi ta, malibog ko rin uban mingon nga, wala na may napulo ka sugo niya, na may sala, wala. Diin man mo nakasala. Pasti lang. mga hiyog ko sa ilo, ano? Oo. Asa man dapit? Asa mo nakasala? Nya, si Kristo, gidawat man ninyo bilang grasya, manluluwas. Nagiluwas mo diin gikan sa pagpakasala. Asa man mo nakasala, nga wa may napulo ka sugo. Yun. So, dako kay nga problema na mga kaigsunan. Sa sinulat ni Ellen White, Prophets and Kings, paragraph 465 and 466, nag-ingon din only as a reverence for God's holy word was cherished in the hearts of the people. Magmalipayon ang mga katawhan nga magahimo sa pagtuman niining mga pulong sa Ginoo, mga igsoon. Could they hope to fulfill the divine purpose? It was regard for the law of God that gave Israel strength during the reign of David and the earlier years of Solomon's rule. Sa panahon nila, mga kaigsunan, sa pagtuman sa mga kabalauran, ni abot usab ang golden ages sa Israel. It was through faith in the living word that reformation was wrought in the days of Elijah and of Josiah. And it was to this same scripture of truth. So maong paagi, mga igsoon, Israel's richest heritage that Jeremiah appealed in his efforts towards reform. So makahimo kita sa pagkabot nining tanan, mga igsoon. Golden age na sa atong kinabuhi sa panahon nga ato ang i-cherish kaning pulong sa Ginoo. Nilakip ang kasuguan, mga igsoon, nga atong kinabuhian hangtod sa pagbalik ni Jesus Christ. Ang tao, mga kaigsuonan, gikinahanglan lamang nga magmatinumanon diha sa kan Jesus Christ. Naay giingon din sa Matthew 7:24, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Ang naminaw sa pulong sa Dios, apel na napulo ka sugo. Onya gituman kinabuhian, kinabuhian, sama siya sa kamaalamon nga tao nga nagtukod og balay ibabaw sa bato. Sa to pagkatong buang-buang dito sa balas. Sa balas. So you see that, buliko tagamay. Kanang maingon nga si Ellen G. White buang. Si Ellen G. White nagtuman sa pulo ka sugo. Kamo sige pamasangil nga si Ellen G. White buang. Mura mo kaning buang-buang nagtukod og balay sa balas. So murag mabali ba, no? Mabali. Sorry kayo ni simang ko gamay. Yeah. Accepting the gospel involves following a process, mga igsoon. Maghimo o sa panahon nga atong dawaton ang mensahe, mayong balita, mga kaigsunan, nag-involve kinahanglan may lakip ang mga igsoon. Ang process, first step is knowledge, and we must know that someone can redeem us. Romans 10 verse 14. But knowledge alone will not save us. We know that, mga igsoon, na pinaagi lamang sa kaalam, dili makahimo sa bawi ka nato, mga igsoon.
Jesus compared those who receive the knowledge of salvation but do not put the principles of the gospel into practice to a person who built on a sand, and great was the fall of it. Bisan pa mga igsoon nga makahimo kita sa pagbasa, nakabalo na ta mga kaigsuonan nga kinahanglan tumano na to ang kasuguan apan wala na to gikinabuhian. Mura kitag mga tao kuno na nagtukod sa balay ngadto sa balas, sa pag-abot sa dakong dilubyo gibanlas na ang tanan. So, knowledge must be accompanied by concrete actions. Kinahanglan sa panahon na nasayod na kita, atong kinabuhian kini mga igsoon. Matthew 7:24 and 25, we are justified apart from the works of the law, but it is necessary that these works be seen in our lives as a result of our salvation. Kinahanglan makita kini sa atong mga kinabuhi mga kaigsuonan. When we accept Jesus and live in close relationship with Him, keeping His commandments, we are building on the rock. Yeah. So, sa katapusan, mga pinangga kong kaigsunan, sa Ellen G. White's The Great Controversy, page 467, matur pa ni Sister White, the law reveals to men his sins. Ang balaod may nagpadayag, nagpaila og sala ngadto sa tao o sa tao ngadto og unsay ang sala, but it provides no remedy. Wala siya'y mahimo sa imuhang sala. While it promises life to the obedient, mahimong nagsaad siya kinabuhi sa mga matinumanon, it declares that death is the portion of the transgressor. Para sa nagtuman, kabatos lang kinabuhi mo na katapusan, according to Jesus Christ, sa Mateo 19:17. Pero para sa mga naglapas, doon na po sila, ang portion po sa kamatayon, mao po ilang mabatnan. So the gospel of Christ alone can free him from the condemnation or the defilement of sin. So kadtong ang kamatayon ni Kristo sa cross, ang maayong balita may tungod kang Kristo, maoray mahimong remedy sa mga tao nga nakondinar diha sa pagpakasala. He must exercise repentance. Kinalan maghinulusol. Maghinulusol gani, mag-uol nga nakasala, biyaan ang sala, magbag-o gikan sa sala. Repentance toward God whose law has been transgressed. And faith in Christ, magbaton og pagtuling ni Kristo nga maoy sakripisyo or halad sa atoang pagkamakasasala. Thus, he obtains remission of sins. Pinaagi niya na, mabatnan ang kapasayloan sa sala. That are past, mga sala sa nanglabay panahon, that became a partaker of the divine nature. Kung ang mga sala, kanato, mapasaylo na, mahimo tang kabahin sa eternal nature, sa divine nature ni Jesus Christ. Amen. Buti pasabot ang pagkamatarong nga atong madawat, humanta mga ipasaylo sa atong mga sala. Ang atong pagkamatarong, Brother Jomar, 100% equivalent to the 100% of Jesus Christ righteousness. Amen. Parihatag pagkamatarong ni Kristo sa diha nga kita gipagkamatarong ni Kristo. Amen. Mga higalag kaigsunan, wala gyud panahon magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios kinikaw sa mga langit. Salamat kayo Ginoo sa pagpanalangin. Salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo. Salamat sa pagpanalangin sa tanang minaw og nagtan-aw niini nga programa. Ang imong pagkamatarong mo'y magahatag kanamo kalig-on, kadasig og diini nga pagkamatarong pinasikat sa pagtuman sa napulo ka sugo. Maopoy among kopyahon nga pagkamatarong gikan kanimo o Dios. Ikaw nagalakaw uyon sa kabubuton sa napulo ka sugo, kami usab magalakaw kauban kanimo haom sa kinabuhi sa napulo ka sugo. Og pinaagin ini o Dios, kami mahimong kabahin kanimo, mahimong kabahin sa imong pagkamatarong, langit nun nga pagkamatarong hangtod sa imong pagbalik. Salamat sa pagpanalangin mo kanamong tanan, sa mga donors, mga sponsors, sa tanang kawani ng session na play kini nga broadcast, sa tanang mga naga-assist sa mga TV crew. Salamat kayo nga ibos sa panalangin usab. Kining tanan ang gitugyan kanimo o gilauman ng madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga amo maluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa imong pabilin ining taknaa. Salamat usab sa imong makanunayon nga pagsuporta
niini nga buhat sa kahanginan, ikaw makahimo sa pagpadayon sa pag-support ini financially pinaagi sa imong pagpadangat nini atong GCash number nga mao 0909-3633905. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, so salamat kayo sa tuang kaigsuonan nga nagauban ka nato sa tuang live broadcast. Daghan sila din karon. Ang uban natabunan na ilang mga comments nga Exxon. And greetings na kita na nimo diha. Mala din giingon ni Jimboy mo saman. Nag-mention sa iyang mga iyang friends. Yehozaria bin Levi, Rangel, pa din, good evening Pastor. Watching here from Toril. Gikan siya sa Toril, Davao City. Hello kanimo Igsoon. Si Brother Gadi Navarro, Brother Consolador Tumlos are watching also. Hello kaninyo mga kaigsuonan. Also Sister Glermy Balani or Median Balani also watching. Asa na ning uban ani na mga comments, nawala ng uban. Kang Inday Valdez Liagas, mauna ang mga kaluyahon bradong mahing gabi diya. Kana sakto jud na. Amen. Kana bang dag-unon nga kaaway nga di dumtan. Yaning reaction ganina sa ato ang pagtuon. And natay mga kwan natabunan ng uban ng mga question series or greetings and reactions. So makita ra na to na asa na to na makita dapat wala na makita din. So ang mo pa sa announcement Karong Sabado, manang sayo na mo gi-play ato ang live broadcast karon kay ugma sa gabi tungang gabi. Mamaniting lupad tungang gabi. Nangita mi kanang tungang gabi kay earlier night na pa mami mga trabahoon. So katong yung tungang gabi among gi pangita kay daghan pa mi mga hipuson, daghan pa mi mga trabahoon. So tungang gabi mi mulupad alas 12. Mga kadlaw na may mga bot sa Cebu. So see you karong Sabado alang sa tuang resiliency in the midst of crisis. Karong Sabado, 18. unya pagka-Domingo ang launching sa LCMFM. Amen. Cebu. Praise God. Okay, dalaygon ang Ginoo. See you there, mga kapamilyang kaigsunan. God bless.